every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Napakaraming mga paniniwala ngayon. Ang ating henerasyon ay tila baga walang tiyak na mga paniniwala. Kilala ang millennials o yung bang mga ipinanganak sa panahong 2 dekada bago ang taong 2000 ay isa sa masasabi nating henerasyong komplikado, mahirap nga ispilingin. May kanya-kanya silang paniniwala, kanya-kanyang opinyon. Makikita natin sa mga social media na may matindi silang kalayaan para ipahayag ang kanilang saloobin at iniisip. Maganda ito sa isang banda, pero sa kabilang banda naman, paano tayo makatitiyak kung ano ang dapat nating sundin? Isa lang ang pinakaligtas na paraan upang huwag tayong maligaw sa iba't ibang filosofiya ng kasalukuyang henerasyon. Iyan ay sundin kung ano ang paniniwala ng ating Panginoong Kristo at kung paano ito ipinahayag sa Biblia. Samahan niyo po kami sa 30 minuto ng talakayan dito sa programang What Jesus Believes. Ito po si Pastor Brian Tolentino, makakasama po ninyo, at ganoon din po si Pastor Laudemir Gatos. Pastor. Maraming salamat, Pastor Brian. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Mga taga-subaybay ng palatuntunan ito. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan samantalang inyo pong pinag-aaralan at sinusubaybayan ng palatuntunan ng What Jesus Believes. Ang ating po palang unang paksa ngayon ay patungkol sa banal na kasulatan o ang Biblia. Pero bago po natin pasimulan ang ating pag-aaral, tayo po yumuko sa panandaliang panalangin. Dakila po naming Diyos, Panginoon, hinihiling po namin ang inyong dakilang tulong upang sa aming pag-aaral ng Biblia ay malinawan po namin ang inyong pong pakay para sa aming buhay sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Pastor, ano po ba ang iba pang kataga o tawag sa Biblia dito po sa Bible? Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 21, ang talatay 42, ay merong ibang salin na ginamit ang Diyos. At ang pangungusap ay ganito, "At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ganinyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata." Sa makatuwid, kapatid na Brian, itong salitang ang Biblia ay maaari ding itawag natin ang banal na kasulatan. So yung pag sinabi nating kasulatan, Pastor, Biblia din ito. Doon din tumutukoy ang mga pangungusap na ginamit ayon kay Mateo. So meron pa po bang ibang katagang ginagamit, Pastor, sa Biblia tungkol sa banal na kasulatan? May iba pa bang terminong ginagamit? Dito sa aklat ni Lucas, sa Kapitulo 8, ang talatay 21, subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito. So ibig sabihin, Pastor, pagka binasa pala natin ang Biblia, talagang ito parang nagbabasa talaga tayo ng salita mismo ng Diyos. Yun ho ang sinasabi ng banal na kasulatan. Mga kaibigan, ayon po dito sa lingkod ng Diyos na si Lucas, ay meron pong idinidiin na ang wika niya, dito Pastor Brian, na salita ng Diyos. Kaya ang sino mang mag-uukol ng panahon para basahin ang banal na kasulatan, siya ay
nag-uukol ng panahon sa salita ng Diyos. So hindi lang pala salita ng tao o ito pagbabasa mo nito, Pastor, parang ordinaryo lang na binabasa ang Biblia, ano po? Tama ka, Pastor Brian. Batay sa banal na kasulatan, at ito ang itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Pastor, paano naman po ba dumating sa atin itong salitang ito? Gaano po ito kakaiba doon sa iba't ibang mga salita pa? Napakarami pong salita ngayon na ginagamit ng mga tao. Paano po ba dumating itong Biblia sa atin? Sa banal na kasulatan ay atin rin hong matutunghayan ang kasagutan ayon sa isinulat ni Pablo kay Timoteo sa ikalawang sulat, ang wika, sa kapitulo 3 ang talatay 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. So, ang ibig sabihin, Pastor, ito ay kinasihan. Ano po ba ibig sabihin ng kinasihan, Pastor? Ibig sabihin ng kinasihan, ito'y galing sa kapangyarihan ng ating mahal na Diyos. Kung atin tutunghayan ng wikang Ingles sa salitang ginamit, all Scripture is given by the inspiration of God. Inspiration. Hindi ito yung pangkaraniwang salitang ginagamit na ako'y inspirado o dili kaya'y ako'y nagkaroon lamang ng konting inspirasyon sa iyo, kundi ito'y may kaagapay na kapangyarihan ng Diyos sa pagbibigay ng Diyos sa atin ng kanyang mga salita. Pastor, lagi kong naririnig yung Biblia, bakit ko babasahin yan? Tao lang naman ang gumawa niyan. Tao lang naman ang sumulat niyan. Lagi ko pong naririnig yan, Pastor. Ano po ba masasabi niyo tungkol sa ganung mga argumento? Pero kung tutunghayan natin ang Biblia, dito, Pastor Brian, sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatay 21. Babasahin ko po, Pastor. Okay. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Totoo yun, kapatid na Brian, sapagkat dito sa talatang ito, ay mapapansin po ninyo mga sumusubaybay po ng palatuntunan ito, na kakaiba po ang pagkakasi po ng aklat na ito na siyang ibinigay sa tao. Pastor Brian, kaya po mga ginigiliw po namin mga taga-subaybay, batay po sa talata na ibinigay ang mga kasulatang ito, hindi po sa karapatan ng tao o dahilan sa ang tao ay nagsulat lamang o anuman ang ginawa niya para ito ay mabuo na bilang isang Biblia. Kundi ang wika ng banal na kasulatan na ito ay bagay na inudyukan ng Espiritu Santo at sila'y nagsalita mula sa Diyos. So, sino po ang specific na ginamit po ng Panginoon para isulat po itong mga bagay nito, Pastor? Ayon po sa tala, sa banal na kasulatan, may iba't ibang lingkod ang ginamit ng Diyos. Katulad halimbawa sa aklat ng Daniel, si Daniel mismo ang siyang kinasihan ng Diyos para isulat ang aklat ng Daniel. At yun ay matatagpuan sa Lumang Tipan. At sa Bagong Tipan ay maraming mga kinasihan ng Diyos, katulad ni Pablo, katulad ni Juan, katulad ng mga tinatawag natin Synoptic Gospels, nung maitala ang 4 na aklat na ang katawagan natin ay mga Synoptic Gospels. So, ilan po bang libro ito lahat, Pastor, pagka binasa natin ang Biblia? Pastor Bry, ito po ay naglalaman ng 66 na mga aklat. Ibig sabihin, mga kaibigan, nabubuo po ang Bibliang ito na 66 books. Mula sa Matandang Tipan na 39 books, at sa Bagong Tipan ay 27 books, at yan ang binubuo ng banal na kasulatan o ang Biblia. So, ito po ba, Pastor, nung sinulat, ano pong lingwahe ang ginamit dito, Pastor? Ang Matandang Tipan ay naisulat sa 2 lingwahe. At yan ang Hebreo at ang Aramaic. At sa Bagong Tipan naman ay ito'y naisulat sa orihinal na lingwahe na Griego. Griego. Pero, Pastor, meron po bang pagsasalungatan ito pagka binasa natin? Kung ang aking tutunghayan ay ang karanasan ng maraming mga Bible scholars at personally yung aking pagbabasa ng Biblia, wala ni isa akong nakitang
pagsalungat sa isa't isa ng mga talatang inihahayag ng banal na kasulatan. Pastor, ano po ba ang pakay? Bakit po isinulat itong Biblia? Ano po ba ang pinaka-main purpose nito o pakay nito? Bakit na isulat ito? Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo sa kay Timoteo, matutunghayan po natin sa Kapitulo 3, ang talata ho ay 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Alalahanin natin, Pastor Bray, itong panahong ito ang siyang panahon na lubhang dumadami ang mga ikangay mga pasaway. Mga taong walang katutubong pag-ibig. Mga taong tila'y nawalan ng pagkakilala sa Diyos na lumalang sa Kanya. Kaya nga, itong pakinabang ng pagbabasa ng Biblia na kinasihan ng Diyos ay kailangan maituro sa tao. Number 1 yun, pagtuturo. Sabi sa aklat ng Kawikaan, kung atin tutunghayan ang wika, 22:6, di ba? Turuan mo ang bata samantalang siya'y maliit pa upang sa ganun kapag tumanda siya ay hindi niya ito ihiwalayan. Ang ibig sabihin lamang, isa sa mga dahilan kung bakit ang tao'y magiging matuwid lamang sa harap ng Diyos ay sa pagbabasa ng Biblia sapagkat tuturuan tayo ng banal na kasulatan. Hindi lamang yon sa pagsaway. At hindi lamang pagtutuwid. Ang sabi ng Biblia, pagtutuwid. Kung ikaw ay may ginagawang mali o kaya ikaw ay may ginagawang hindi mabuti sa harap ng Diyos, itutuwid ka at ituturo sa iyo ng Biblia kung papaano ka mabubuhay. At ang pinakahuli itong maganda at sasanayin ka sa katuwiran. Sa paggawa ng matuwid ng mga bagay. Ito yung isa sa pinakamagandang hangarin ng Diyos kung bakit ito ay pinagkaloob sa atin. Ito po yung pinakamahalaga, Pastor, kasi kung napakaraming babasahin natin at wala tayong isang na dapat sundin, hindi ho tayo magkakaunawaan lahat. Ano, di po ba? Tama po. Kaya po, mga ginigiliw po namin mga kaibigan, isa sa mga panuntunan ng Diyos pagkatapos ng pagkahulog sa pagkakasala ay walang ibang hinangad ng Diyos kundi ang tao ay papagbalikin sa Kanya. At sa paraan ng banal na kasulatan, dito po nangungusap ang Diyos sa atin at dito po tayo inaakit at maglaan ng panahon upang sa ganon matutunan po natin ang mga gawi at mga panukala ng Diyos para sa atin at maging matuwid po ang ating buhay. Ayan, napakaganda po ng ating diskusyon. Pero tunghayan po muna natin ang ilan po sa mga paalala. Sa akin, ang banal na kasulatan ay bilang ama ng tahanan ay patnubay ko ito para sa pagpapalaki at pagtuturo sa aking mga anak. Bilang ako naman ay isang administrator, nasumpungan ko na ang banal na kasulatan ay kadluan ng pagkuha ng mga kapasiyahan para magkaroon ng mabuting direksyon ang aking pinangungunahan. Ako ay pinapatnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At aking laging naalaala na sinasabing ang salita ng Diyos ay ilawan sa aking mga paa. Kaya sa mga paghakbang, ito ay ilawan, pinapatnubayan, pinangungunahan. At ito ay liwanag sa aking mga landas. Kaya ang mga pagpapasya kung saan ako paparoon, ang banal na kasulatan ay liwanag yan para marating ang tamang dapat na aking marating. Sa dalawang bahaging ito, marami pa. Datapwat dito ko dinadala ang kahalagahan na ginagampanan ng banal na kasulatan sa aking buhay. Ayan, napakaganda po ng patutuo, Pastor. Talagang ang Biblia po talaga ang nagiging gabay ng mga tao, lalo na yung naliligaw, Pastor, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero, Pastor, sa mga panahon ngayon, tignan natin, masyado na ang social media, ang mga games, iba't ibang mga teknolohiya, wala nang panahon ang tao na magbasa ng Biblia. Paano po ba, Pastor, ituturing ng mga kabataan ngayon ng Biblia sa mga panahong ito? Mga kaibigan, totoo po ang atin hong nakikita sa atin hong kapaligiran.
ito po ay hindi na kinakailangan pampatunayan, kundi obserbahan lamang po ninyo ang ating mga kabataan, kahit na ang ating mga magulang, na mas maraming naiukol na panahon sa mga gadgets. At ang tao ngayon ay inclined sa tinatawag natin social media, na sa halip na magukol ng panahon sa banal na kasulatan, ay mas marami pang panahon na ang kanilang ginugugol. Kung ano man ang kanilang binabasa, ano man ang kanilang tinutunghayan, lalo higit ang atin tinutunghayan na Facebook sa kasalukuyan. Wala pong masama sa atin mga nakikita o mga hinahawakang mga gadgets. Subalit, ang hamon sa atin ay kinakailangan makapaglaan din tayo ng panahon at mabalansin natin ang ating buhay upang sa ganon, ang atin pakikipagrelasyon sa Panginoon ay lalong lumalim at meron tayong pinaghuhugatan sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng maraming mga problema. Kaya kapatid na Brian, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang wika dito sa Aklat ng Mga Awit, 119, ang talatay 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Sa makatuwid, Pastor Brian, na itong talatang ito ay nagpapakilala na ating maranasan na kung paano si Haring David ay nakilala niya na ang salita ng Diyos ay ilawan. At ito ay liwanag sa landas niya. Ganon din ang ipinapahayag sa atin. Subalit sa mga panahong ito, maraming mga tao Wala nang liwanag. wala ng liwanag, Wala rin ilawan. wala ding ilawan. At kung merong mang ilawan, o kaya sulo, ang tawag Malabo. noong unang mga panahon, maaaring malabo. Pero ang isa sa mga pinakamahirap na unawain, meron silang sulo, meron silang ilaw. Ang problema, ayaw nilang ilagay sa kanilang harapan Para magbigay liwanag. magbigay tamnaw sa liwanag at gabayan sila sa kanilang paglalakad. Pastor, sa pagdadrive ninyo, nagdadrive kayo, no? Anong pakiramdam nyo pag walang ilaw o wala man lang poste na may ilaw o kaya yung sasakyan nyo? Naramdaman ko, Pastor Brian, napakahirap. Lalong-lalo na yung kotse ko pa naman, walang isang headlight. Ay talagang mahirap na maglakbay ka ng payapa at maayos. Maaring sa isang saglit, merong tatawid, hindi mo makikita sa bandang kanan kung ang headlight mo ay sira. So sa either bandang kanan. makadisgrasya ka, Pastor, o ikaw mismo madisgrasya. Yun ang magiging kahinatnan mo bilang isang driver. Kaya napakaganda na meron kang kumpletong ilaw na gagabay sa'yo samantalang ikaw ay naglalakbay. Sa pang-spiritual na kabuhayan, ito ang isang kailangan ng tao. Pero parang parang confident, Pastor. Yun talagang parang kampante ang mga kabataan ngayon na kahit walang Biblia, parang kaya nilang mag-survive. Kaya nilang sumulong sa buhay, Pastor. Paano masasabi niyo? Ito kasi ang naging trend ng ating kasalukuyang kinalalagyan. Na lubha tayong naapektuhan ng mga pangyayari sa ating kapaligiran. Na ano pat unti-unting nawawala na sa atin ang pag-uukol ng panahon para sa pagbabasa ng Biblia at paghahanap at pananaliksik sa kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Meron pa ako, Pastor, na ito, tagal ko ng tanong to pero sa mga henerasyon ngayon, ang hirap kausap ng mga kabataan. Kung para sa'yo, katotohanan yan, okay, sa'yo yan. Pero para sa akin, kung hindi yan, hindi ko nakikita, hindi ko naman na-apply, at saka hindi applicable sa akin, parang hindi yan ang katotohanan. Para bang hindi malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Basta kung pakiramdam mo, totoo yun, yun. Ano masasabi niyo tungkol dito, Pastor? Kasi sa panahon natin ito, Pastor Bry, nasa postmodern era tayo. At sa larangan ng media at sa kapaligiran natin, yung mga bagay na hindi dapat sana mangyari ay nagiging pangkaraniwan na lang sa mga kabataan natin at sa mga magulang natin na unti-unting tayo nilalayo sa piling ng ating Panginoon Diyos. Pero kung susuriin natin, batay sa banal na kasulatan, tayo ay kinakailangan muling magbalik loob sa Panginoon sapagkat hindi dapat tayo
mahalin lang at hindi dapat tayo mapangunahan ng anumang mga bagay na uso sa kapanahunan natin ngayon. So saan po natin ibabase ang katotohanan, Pastor? Dapat ibinabase natin ang katotohanan, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Na dito ang wika sa pahayag ng ating Panginoon, ito ang katotohanan. Ang At dito salita ng tayo, Diyos ang katotohanan. ang salita ng Panginoon Diyos ay katotohanan at dito tayo manganganlo, dito tayo uhugot ng lakas, sapagkat dito ay ilang libo ang mga pangako ng Panginoon na po pwede natin panghawakan. Kaya mapapansin mo naman, Pastor Brian, sa panahon na may mga kalamidad, sa panahon na mayroong mga suliranin, sa mga panahon na lubhang matindi ang trahedyang nagaganap sa kanilang mga buhay, nangiilan. Hindi bagat Sa Biblia din ang punta. sa Biblia din ang punta, meron nga sinisisi pa ang Diyos, pero nung sa mga panahon na wala silang nararamdaman, Lalapit din. lalapit din naman pala sa Panginoon Diyos. Bakit hindi na lang, Pastor, lumapit samantalang natatagpuan pa ang Diyos, samantalang may Biblia pa? Tama ka dyan. Kaya mga kaibigan, yun po ang aming panawagan na kapag ka sa panahon na tayo ay merong mga panahon na dapat pang maglaan ng panahon kay Kristo, yun po ang dapat. Hindi sa panahon na merong mga suliranin, hindi sa panahon na tayo ay merong mga problema, doon lang tayo lalapit sa Diyos. Pero magkaminsan, Pastor, talagang parang sinasadya ng pagkakataon na para tayo talaga'y magbasa ng Biblia. Kailangan pa talaga tayong mapunta doon sa ganong mga pagkakataon. May mga ginagawang role ang Diyos sa buhay natin. Meron nga tayong kasabihan sa wikang English, di ba? Man's extremities is always God's opportunities. Opportunities. Kung hindi pa nagkaroon ng karamdaman, hindi nakuhang magbalik loob sa Diyos. Kaya po, mga kaibigan, tinutunghayan po natin ngayon ng paksang may kinalaman sa ang banal na kasulatan o Biblia para kayo po ay muling akitin at papanumbalikin kayo sa paraan na kayo bilang mga Kristiyano ay makapagbalik loob sa Panginoon at maglaan ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. May tanong pa po ako, Pastor. Ngayon sa mga panahon ngayon, ang mahalaga kasi sa mga kabataan ngayon, yung oras nila, yung prioridad nila, wala po sa Biblia. Gaano po ba talaga kahalaga ang pagbabasa ng Biblia? Ano po masasabi ninyo sa mga kabataan natin? Well, para sa mga tagapakinig po namin at sumusubaybay po ng palatuntunan ito, napakahalaga po. Katulad po ng sinasabi po ni Job sa kanyang sulat, sa Kapitulo 23, ang talata ho ay 12. Ganito po ang pagkasabi. Ako'y hindi umihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa akin dibdib. Sa ibang translation, Pastor Brian, ang wika, mas higit na pinagyaman niya ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain ng kanyang bibig. Ibig sabihin, mas mahalaga pa sa mga material na bagay na maaring magbigay ng kabusugan sa kanya. Kung kaya nga, para sa mga kabataan natin ngayon at sa mga magulang na sumusubaybay ng palatuntunan ito, na mismo ang lingkod ng Panginoon ay nagpakilala ng isang katotohanan na mas mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa material na pagkain. Kaya po, mga kaibigan, ipinaglilingkod po namin sa inyo yung kahalagaan ng pagbabasa ng Biblia na dito tayo mag-ukol at dito po tayo uhugot ng lakas natin sa tuwi-tuwi na. Napakahalaga po pala ng salita ng Diyos, Pastor, no? At sa mga tagapakinig po natin, kung wala po kayong mga Biblia, abay mas mahalaga pa pala ang Biblia kaysa sa pagkain araw-araw. Pero sa araw-araw, yung ating mga pinagkakagastusan, mas marami pa doon sa pagkain, sa tirahan, sa damit. Pero yung salita ng Diyos, parang hindi po ito gaano napapahalagahan, Pastor, sa mga, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Isa pa pong tanong, Pastor, yan daw po kasing mga Biblia, noon yan, kumbaga laos na po yan ngayon. Ano po masasabi niyo tungkol sa ganitong kaisipan, Pastor? Na laos na ang Biblia para yan doon sa mga ninuno. Ngayon, marami namang mga lalo na sa internet, sa Google, ang dami mo nang malalaman. Ba't kailangan pa ng Biblia? Ito nga po, kaibigan, ang malaking suliranin ng tao ngayon. Na ano pat ang kanilahong mga filosofiya sa buhay, ay siyang nagpalayo ng kanilahong paniniwala na magbasa ng Biblia.
Kaya Pastor Brian, dito sa bahaging ito, ay ating tutunghayan muli ang banal na kasulatan. At ang wika sa aklat ng Isayas, Kapitulo 40, ang talata 8, ganito ang sinasabi. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Napakaganda po, no, Pastor? Paano po ninyo, Pastor, ito i-explain sa mga kabataan ngayon? Ang salita ay namamalagi magpakailanman. Ang ibig sabihin, mga kabataan na nakikinig ng palatuntunan nito at sumusubaybay ng what Jesus believes, na sa tagpong ito sa kapanahunan ng postmodern era, marami ang mga pilosopiyang bumangon sa isipan ng mga kabataan. Na anupat ang paniniwala, basta't huwag kang manakit, huwag kang makaistorbo ng tao, Wala kang ginagawang masama. wala kang ginagawang masama. Kahit di ka magbasa. Yun ang kanilang pamantayan. Basta't hindi mo inaagrabyado ang iyong kapwa, ayos na yun. Okay ka na. Subalit ang pinag-uusapan natin dito, kapag ang salita ng Diyos ang siyang sinasabing kinakailangan pagkukulan ng panahon, hindi kasi sa lahat ng panahon tayo ay may magandang kalagayan. Dumarating ang mga pagsubok. Na bagamat ito'y minsan hindi natin napapansin, pero dumarating sa punto na wala tayong pag-uukulan ng pansin ng ating mga problema. Kaya hindi po pwedeng mawala ang salita ng Diyos at ito'y mamamalagi magpakailanman sapagkat ang salita ng Diyos ay mismo yung pinapakilala niya kung sino siya at ano siya sa atin. Ihiwalay mo ang salita ng Diyos, paano na ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoong Diyos. Kaya nga, ang sinasabing ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi. Ihambing mo sa lahat ng bagay na narito sa lupa. Lahat yan ay lilipas. Lahat ay papanaw. Maging ang buhay natin dito ay darating sa panahon na tayo mamamahinga. Subalit ang salita ng Panginoon ay kinakailangan ito'y ating sinisikap na lalong malaman at lalo nating maintindihan. Pastor, matagal na po kayo sa paglilingkod. Ang daming ninyong napaglingkuran mula sa pagkapanganak hanggang sa kamatayan, nandun kayo. At ang salita ng Diyos ang lagi ninyong binabanggit sa kanila. Huling mga pananalita po para sa ating po mga tagapakinig, paano po ba dapat nila talaga pahalagahan ang Biblia ngayon? Mga kaibigan, gusto ko pong maintindihan natin na itong panahon na ito ay lubhang napakaraming mga problemang bumabangon sa atin hong mga pamilya, sa ating kapaligiran. At isa sa mga problemang atin hong kinaharap ngayon ay ang pagbabago ng panahon. Dito lamang tayo mag-uukol ng pag-aaral. Makikita na po natin na kinakailangan natin ang pag-uukol ng salita ng Panginoon. Kapag wala tayong lakas at wala tayong pupwedeng sandigan at wala tayong pupwedeng kilalaning kapangyarihan, mahihirapan po tayo sa mga panahon na darating at ang mga problemang dumarating sa buhay natin ay maaring magpahirap sa ating buhay. Subalit kapag ka po tayo ay mayroong pag-uukol ng panahon sa pag-aaral po ng Biblia, meron po tayong lakas at meron tayong kinikilalang Kristo na siya magbibigay ng lahat ng ating pangailangan, hindi lamang po material na bagay, maging ang kalusugan, maging ang kapayapaan, at maging ang pagiging kontento sa mga bagay na nangyayari sa atin ay matatamo po natin mula sa ating mahal na Diyos. Kaya po, napakahalaga mga kaibigan na pag-ukulan natin ng pansin ang pagbabasa ng Biblia sapagkat mismo ang Diyos ang nag-utos sa atin na sa ganitong kaparaanan ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Pastor. At maraming salamat din sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Napakahalaga po pala ng pag-aaral ng Biblia. Huwag po ninyong palalampasin ang pagkakataon. Samantalang may panahon pa, may oras pa, basahin po natin ang ating mga Biblia at ipahayag natin ng may kaligayahan ang walang hanggang pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At sa panahon, eka nga ng sabi ni Pastor, sa panahon ng mga kagipitan o sa panahon ng kasiyahan, ay hindi po lilipas ang salita ng Diyos. Bago po natin ito tapusin sa pamamagitan ng panalangin, pakinggan po muna ninyo ang ilan sa mga awitin amin pong iniaalay para sa inyo.
Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let our waters and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Could my tears forever flow? Could my sin no longer know? This for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. In my hand no prize I bring, simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to world and own, and behold thee on thy throne. Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Ayan, so sa pagtatapos po natin, Pastor, pwede po bang mag-alay kayo ng isang panalangin? Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po muli kami Opo. na ang inyong salita'y nahayag sa mga sandaling ito. Yes, Lord. Naway patuloy po ninyong patnubayan, gabayan ang mga taong tumunghay ng inyo pong palatuntunan, Yes. ang programa ng What Jesus Believes. Kayo po nawa ang magbigay ng lalo higit na kakayahan sa kanila para mag-ukol ang panahon ng pagbabasa ng Biblia at makilala po kayo ng lubusan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, ito po ang programang What Jesus Believes. Kung ito ang pinanawalaan ng Panginoon, hindi mo rin ba ito paniniwalaan? IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Eliza? She is a teacher in a foreign land but wants to earn a graduate degree from a Christian school. Where can she study? For various reasons, you may be like Eliza. The good news is the solution is now here.
IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success. For over 60 years, jeepneys have been the virtual king of the road here in the Philippines. These unique vehicles that are festooned with colorful stickers, lights, and chrome have grown into the chief source of transportation in the country. Let's go! These iconic four-wheel drive military vehicles made by the Willys Company were known as Jeeps because it stood for General Purpose. And it also came from a character in a Popeye cartoon that was known as Eugene the Jeep. He was an imaginary dog that could crawl across the ceilings and the walls, and these Jeeps could go anywhere. When the Americans left the Philippines following World War II, it was just cheaper for them to leave these thousands of military vehicles behind rather than to transport them back to the States. The creative Filipino people modified these military vehicles by extending the frame about 6 feet. They added a couple of opposing benches that are designed to carry about 18 people. They put a cab over it to prevent the water from coming in. But I've seen what looks like 20 to 25 people hanging off every possible edge and ledge of a jeepney. They jumping off or jumping on as it goes through congested Manila traffic. Every jeepney is a little bit different. Some are just held together with patches of baling wire and bubble gum, a little bit of duct tape. Some are a little more ornate and modern. They've got chrome and stainless steel. And there's good reason that the ceilings are padded. When one of the local Filipinos wants a ride on a jeepney, they just flag them down, they shout, they tap on the hood, and then they jump on board. They may not even slow down when they do this. Then they pay about 8 pesos, which is the equivalent of 16 cents for us. It's by far the most economical way to get around in the country. Some jeepneys are even equipped with their own emergency privy. One little downside to the jeepneys is because the cabs are open like this, they're not air conditioned, it gets pretty hot in the summertime, and all the fumes from the street come in, which can make it an exhausting experience. Whew. Part of the downside of a jeepney is they don't have all of the modern safety features, no seat belts. You have to take advantage of the padding if you hit a hard bump. And if you're in a serious accident, there's no airbags other than the friends that might be sitting around you. And that's the upside of the jeepney. Because you're up close and personal with everybody, you make some new friends. Riding on a jeepney requires teamwork. If you buy something from one of the vendors, you all sort of pass it back to each other. And when passengers get on board, you just pass your money up front. Thanks a lot. Friends, it's safe to say there are no two jeepneys that are exactly the same. They're all unique and distinct, and so are you. Have you ever felt that you get lost in the mass of humanity and God doesn't notice you? The Bible tells us that He knows your name, the very hairs of your head are numbered, and He hears your prayers. More than that, the Lord wants to take you to His kingdom. You just have to get on board.